Pag-usapan pa natin ang gamot kontra Alzheimer's disease kasama si Mobile Journal Francis Orso. Francis, ano-ano ang proseso ang pinagdadaanan ng gamot na kinsunla bago ito naikasa para maibenta sa Amerika? Pops G, syempre, isa tong bagong gamot. Yung karaniwang ginagawa natin before a drug gets an approval from the Food and Drug Administration ay yung clinical trials. Since 2020, nagsimula na silang pag-aralan itong donanemab na tinatawag na natin gamot for Alzheimer's disease. And mula 2020, nagkaroon daw sila ng 3 phases ng clinical trials. And up to this year, bago nga aprobahan ng Food and Drug Administration ng US, nakitaan nga na safe at effective itong gamot na ito para doon sa mga pasyenteng nakakaranas ng mild cognitive impairment o yung mga pre-dementia na sakit bago ka magkaroon ng Alzheimer's disease, Pops J. Francis, kailangan ba nito ng reseta? Ano daw ang mga side effects nito? Pops J, since it's a prescription drug, kailangan talaga ng reseta na ito kasi itong gamot na ito ay ina-administer siya sa pasyenteng kinakailangan ng gamot na ito through intravenous infusion o yung gagamit ka ng suwero tapos ipapasok sa iyong katawan yung gamot. And kailangan yun ng reseta, Pops J. Yung typical na side effects naman ng mga pasyenteng halimbawa tuturo ka or magkakaroon ng infusion nga nitong gamot na ito, sabi dun sa research natin and ng mga health expert ay pananakit ng ulo, pagkahilo, tas pwede rin dun sa mga matatanda yung hypertension. At kaya nga kinakailangan talaga ng reseta, Pops J, bago ito i-administer sa isang pasyenteng may Alzheimer's disease. Francis, nabanggit mo sa iyong report na kadalasang nakikita sa mga may dementia ang proteinang amyloid. Paano ba nagkakaroon ito sa katawan? May paraan ba para maiwasan ito? Pops J, yung amyloid ay natural protein ng ating katawan. At yun nga, dahil natural protein siya, talagang meron tayo nito sa ating katawan. At makikita daw ito sa membrane ng ating neurons. Pero paliwanag ng eksperto, Pops J, sa pagtanda natin ay dumadami yung amyloid sa ating katawan. At ang nangyayari din doon, umuunti yung neurons na meron sa ating katawan. Kasi paliwanag natin doon sa ating report, Pops J, yung neurons ay nakakatulong or responsible siya sa pag-transfer ng information from our brain to our body and back to our brain. So kapag umonti yung neurons, talagang nandun nagre-resulta na yun yung pagiging makakalimutin natin or humihina yung ating memorya. Sabi naman ng mga eksperto, Pops J, nangyayari or wala pa talagang pinakapaliwanag kung bakit dumadami yung amyloid sa ating katawan, pero ang pangunahing factor daw dyan ay yung pagtanda. Kaya nakikita natin yung mga sakit na dementia is karaniwan talaga sa mga matatanda, kina lolo at lola, Pops J. Ayun, kailan magsisimula ang rollout sa Amerika? Dito sa Pinas, may feedback din ba mula sa DOH kung kailan ito sisimulan? Pops J, wala pang specific period para sa rollout nitong gamot na ito, pero dahil nga naaprubahan na ng US Food and Drug Administration, ay inaasahan na rin na magagamit na ito ng mga pasyente doon na merong Alzheimer's disease o yung kinakailangan nga na mga may dementia or yung may mga mild cognitive impairment. Dito sa Pilipinas, Pops J, kailangan pa natin ng approval from our Food and Drug Administration FDA. sa sarili nating FDA bago ito halimbawa dalhin sa Pilipinas or gamitin ng mga pasyenteng Pilipino na may Alzheimer's disease, Pops J. Alright, maraming salamat, Mobile Journal Francis Orso.